kapatid, let's stand once again to lead our worship declaration. Today, I listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper in the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and glorify God. Let's remain standing mga kapatid. Basahin po natin. Makibukas po tayo sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. Ang sabi po dyan, I have fought, I have finished the race, and I remain faithful. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Panginoon, maraming salamat muli for this privilege you've given us, Lord God. Muli, Panginoon, masaligsin ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. And thank you for this privilege, Lord, to give you praise and honor sa aming mga buhay, Lord God. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo kami matanggap ang iyong mga salita. At tulungan mo rin po kami maisipagbuhay ito, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay Kristiyano, Lord God. At Lord, sa iyong servant today, Panginoon, naway yung glory mo lang po makita sa kanyang buhay, Panginoon. Only your words, Panginoon, ang mabutawi sa kanyang mga labi, Lord God. Wala po kami ibang itataas at itatanghal sa aming kalagtinaan, kundi tanging ikaw lang po ang nag-iisang Diyos namin at tagapagligtas. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, kaya po tayo makaupo, mga kapatid. Kamustahin po natin ang bawat isa. How are you? Meron po akong tanong, mga kapatid. Ito yung natanong na rin yung online curriculum. If you knew that the time of your death is near, what will you do? Kung alam mo na nalalapit na yung muling puri ng Lord ng hirang natin buhay, ano yung gagawin? At ano yung sasabihin mo, especially sa loved ones? Ano yung mga final words or things you want to do? Kasi as a Christian, mga kapatid, alam ko naman na kumbaga, pumapasok sa isipan po natin din yung ganung bagay. Kasi temporary lang po ang buhay natin, sabi nga, di ba? We just pass by in this world. So yung binasa po natin sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8, yun po ay mga verses come from the letter of Apostle Paul to Timothy. In that time, he knew that the time of his death is near. At he mentioned din po yung kanyang final words. So from the conversion ni Apostle Paul, from Saul to Paul, how he lived his life, alam po natin. Diba? At si Timothy, nag-join po siya doon sa second missionary ni Apostle Paul na mababasa natin sa Acts chapter 16. So, Christian life is never easy. Amen po ba? Amen. Kahit kailan hindi naging madali ang buhay Kristiyano. But like what Apostle Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 3, do we know what our purpose in life is? Tanungin mo yung sarili mo, alam ko nga ba kung ano yung purpose ng Lord sa buhay ko? Alam ko nga ba kung ano dapat kong ituro? At kung paano ako dapat mamuhay? So, I entitled the message of the Lord this morning, Accomplishing God's Purpose for Me. So may tatlong reminders po, Panginoon, sa umagang ito, mga kapatid. Isa-isahin po natin. Number 1 is,
stay on the track. Sabi po dyan, discipline yourself. So 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So mga kapatid, kailangan natin supilin ang ating mga sarili. Kasi ang ating mga sarili ang number one na kalaban natin. Diba? Our flesh. So, para po tayo mag-stay or keep on the track sa path na ninanais ng Lord na takbuhin mo, you should discipline yourself. Like an athlete. Diba? May mga training course na binibigay, diba, sa mga athlete. Or dinidevelop yung endurance nila. So, kailangan ganito. May mga rules sa bawat games. Dapat alam mo at sundin mo. Kung hindi, anong mangyayari sa'yo? You will be disqualified. So, bilang Kristiyano, ganun din kapatid. Magtataka tayo, Lord, bakit ko naman nararanasan to? Anak, sumisegue ka kasi eh. Dapat dito ka lang. Sapat. Sa way na nilaan ko para sa iyo. Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. So for us to stay on the track, we have to keep the faith. Balik po tayo, sis. Doon po sa the second. The next. Yeah. So ano ba yung faith, kapatid? Ano ba yung pinanghahawakan natin bilang Kristiyano? Ano ba yung pinananampalatayanan natin? Sabi po dyan, di ba? Shows the reality of what we hope for. At yung evidence ng things na hindi pa natin nakikita. So sabi nga, or na natin doon sa napala natin, di ba? Sabi, bakit si Bartimaeus is pinagaling ng Panginoon? Bakit sabi ng Lord, your faith made you well? Nung time daw po noon, merong piece of garment na sinusuot para alam ng tao na bulag yung tao na yon. So sabi niya, gusto niya ulit makakita, sabi niya sa Panginoon Jesus. So, the moment, or bago pa niya sinabi sa Panginoon Jesus, iniwan niya na yung garment, di ba? Iniwan niya na yung garment, bakit? Kasi, nananampalataya siya na hindi nila kailangan yun. Why? Because hearing means sight. So kapatid, yung faith na meron po tayo while we are ongoing sa buhay natin bilang Kristiyano, strong po ba ito? We have to keep the strong faith along the way. Kasi kung hindi, maaaring sumuko tayo. Diba? Sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. For us to stay on the track, we have to always be guided by the Word of God. Kung confused ka, go to the Word of God. Kung discouraged ka, go to the Word of God. Kung troubled ka, go to the Word of God. Kasi yan po yung ating guide. Lord, tama pa po ba ito ginagawa ko? Pagsunod pa po bang matatawag yung mga ginagawa ko? So you have to read the Word of God and ask the Lord to reveal to you kung guided ka pa po ba nga ba ng tama. And sa Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a huge
crowd of witnesses to life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. So run with endurance. Sa tumatakbo dito, Sis Babs, isang beses mo lang bang dapat takbuhin along the training? Ilang beses dapat? Di ba maraming beses? Maraming beses. Bakit? Para i-endure mo. Diba? Lord, sobrang nakakapagod na. Ayoko na ng paulit-ulit, Panginoon. Hindi naman sila sumusunod, hindi naman sila nakikinig, Lord. Hindi ko naman sila maaya sa church, Lord. Lagi silang tumatanggi. Pero sabi po, run with endurance. Kailangan mong ulit-ulitin hanggang sa magtagumpay ka. So for us to stay on the track, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, run with endurance. Magpakatatagbo tayo, mga kapatid. Second, remember the goal. Dati tinatanong tayo, what is your goal in your life? To finish my studies and to have a stable job. Next, English yun. Diba? To be a successful engineer. To be a mom and have 12 children. Wow. So we have goal, mga kapatid. But ask yourself, as a Christian, as a follower of Christ, what is your goal? It should be to glorify God and advance His kingdom. Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 9, verse 26, so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. So sa bawat step daw po, sabi, dapat may purpose. Lord, bakit ko ba ito ginagawa? At patuloy kong ginagawa. Dapat may purpose na, kapatid. Hindi yung parang sumusuntok ka lang daw sa hangin. Wala na, trip ko lang. Lord, bakit ko ba ito sinasabi? Dapat kailangan may purpose. Diba? Lord, bakit ba ito yung naiisip ko? Lord, bakit ito na ba yung habit ko? Run with every purpose in every step, mga kapatid. Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Yes, kahit anong ginagawa mo, do it for the glory of God. Napapapurihan ko pa kaya ang Lord sa mga ginagawa o sinasabi ko? Or nalulungkot na siya kasi yun yung pinipili ko ng gawin? Kumbaga sa magulang, sa halip na maging proud, napapahiya na natin ang pangalan. So whether you eat or drink or whatever you do, sabihin mo sa katabi mo, whatever you do, do it for the glory of our God. Mahirap, di ba, kapatid?
Lalo na kung pinalilibutan ka ng mga, di ba, yung parang 24/7 yung CCTV camera sa'yo. Naghahanap sila ng mali sa'yo kasi alam na Kristiyano ka. Di ba? Kaya nga, remember the goal, to glorify our God and advance His kingdom. So ano bang purpose ni Lord kay Apostle Paul? Diba? Along the way to Damascus, in-encounter ng Panginoong Jesus si Apostle Paul. Then, nabulag siya, diba? So sino yung inutusan ng Panginoong Jesus na pumunta sa kanya or puntahan siya? Ananias. Si Ananias. Sabi ni Ananias, Lord! Ang dami kong naririnig about that person. Kung ano yung mga ginawa niya sa mga mananampalataya o sa tagusunod mo. Ikaw ba, pag may pinagawa sa iyo ang Panginoon, hesitant ka rin ba gaya niya? Lord, parang di ko kaya. May daga sa dibdib ko, Lord. Pero ano sabi ng Panginoon Jesus? But sa Acts 9 verse 15, but the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings as well as to the people of Israel. Sumunod ka dahil siya ay pinili ko para maghatid ng good news sa mga hentil, sa mga hari. Di ba pagkatapos ng encounter na ito, mga kapatid, saan pumunta si Apostol Paul? Di ba sa mga hari? As well as to the people of Israel. So kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, kung may pinapagawa ang Lord sa atin, kapatid, there's a purpose na gusto ng Lord ma-fulfill sa buhay ng bawat isa. I-delay po ba natin yung obedience natin? Lord, pwedeng sa isang taon na lang, Lord. Or Lord, pag last contract mo na lang dito sa Taiwan, saka na lang, Lord. Sitting ministry mo na ngayon. Sitting ministry. So mga kapatid, bilang tao, ito hindi ito maiwasan sa atin, no? Yung gusto natin i-please ang tao, mga nakapaligid sa atin. O, i-approve kaya sa kanila? Ay, matutuwa kaya sila? But remember, God's approval, not others' approval. Mga kapatid, tumatayo tayo dito, naglilingkod sa Panginoon for His approval, not for others' approval. Sabi po sa Colossians 3 verse 23, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. So ano naman kung magkamali ka? Bakit nagpa-perform ka ba dito sa harap? No? You are not pleasing people, you are pleasing our God. He is our King, He is our Master. Siya dapat yung malugod. Focus on your race, not on others' race. Diba? Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, kanina daw po dapat nakakip yung eyes natin. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith because of the joy awaiting Him. He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Doon sa pinanood po namin, ma-share ko lang po, last Friday. So sa qualifying race, hindi pinakita doon ng bida yung totoong kakayanan niya. Diba? Sa 600 meters dash,
Tapos, sinabayan niya yung 3 years consecutive champion. Sabay. Saan galing yung naka-blue na babae yun? Kasi sasabayan niya yung champion. No? So pagkatapos ng 600 meter dash, nag-slow down siya. Slow down siya. So syempre, nauna na ngayon. Pero ano kasi yung goal? Qualifying race yun eh. So, yung top 4, yun yung papasok pa sa final round. So sinunod lang nung ang pangalan is Britney. Sinunod lang ni Britney yung sinabi ng coach. Okay. So, anong naging epekto nun sa kalaban? Doon tumingin ngayon yung champion. Sa halip na sa kanyang sariling race, doon siya ngayon nag-focus. Kaya anong nangyari pagdating sa final race? Akala niya, ganun lang yung endurance ng kalaban niya. Hanggang 600 meters lang. So, sabay sila. Sabay sila sa unang first lap. Bakit ito hindi nag-slow down pagkatapos nun? Dire-diretso siya. Dire-diretso siya mga kapatid hanggang sa finish line. So ano yung lesson doon? Don't run on the race of others. Ang tutukan mo, yung sarili mong growth, spiritual life, your service to the Lord, hindi po yung race ng iba. Bakit ganito siya maglingkod sa Panginoon? Don't question it. Focus on your own race, kapatid. And remember your goal, to give glory to our God and advance His kingdom. Sabihin mo sa katabi mo, focus on your race. And the third one is, finish well. So sabi po, the prize awaits you an eternal reward. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Kapatid, hindi po tayo nagpapagal para sa prize na nawawala din. We do it for the prize which is eternal, which has eternal value. Kaya nga po, finish well, finish strong sa race of our faith. Sabi po sa James 1 verse 12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Kada may pinapagawa po sa atin ating Panginoon, at kada matatapos natin ang mga yon, ano yung nararamdaman mo? Worship leaders, backups, instrumentalists, dance, sharing the Word of God, usherettes, editorial. And kahit nandun sa kitchen natin. At saka yung napapanatili ng cleanliness ng ating simbahan. Our labor is not in vain, mga kapatid. Sabi po, complete the course set before us. Leave nothing undone. Huwag daw po natin iwanan na hindi tapos.
Let us complete the course na sinet na ng Panginoon before us. And complete the race with integrity and faithfulness. So we're on the last days, sabi nila. So napakarami ng Kristiyano ang nakakaranas ng persecution. So, tanongin mo sarili mo, until the end of the race, until the finish line of my life, magkakaroon pa rin kaya ko ng integrity and faithfulness. Madaratnan pa rin kaya tayo ng Panginoon na tapat. Na-fulfill po ba yung purpose ng Panginoon sa buhay ni Apostol Paul? Mga kapatid, yes. Sabi po sa Acts 20 verse 24, "But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God." So with confidence, nasabi ni Apostol Paul ito kay Timothy. Diba? I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. So tanongin mo yung sarili mo, masasabi ko rin kaya ito at the end of my life sa Panginoon at sa iba na nakakakilala sa akin. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. God's purpose in my life, I accomplished. Ano may pagmamalaki mo after your 12 years here in Taiwan? Ano may pagmamalaki mo after your life here on earth? Sabi po sa ating conclusion, we are very quick. Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Alalahanin po natin na ang Panginoon ang kumikilos sa buhay ng bawat isa para po mabigyan ka sa katuparan ang kanyang purpose sa buhay natin. So kahit ang plano mo, magpunta sa ganitong lugar, sa ibang lugar ka pinupunta ng Lord, di ba? Hinahayaan mo mapunta. So ang gusto mo, ganitong tao, ganitong klaseng tao yung makasalamuha mo, yung makilala mo, pero iba yung pinapakilala ng Lord sa'yo. Hindi yung gusto mo, kundi yung kailangan mo. Yung hindi hihila sa'yo pababa, kundi tutulog sa'yo pataas to fulfill His purpose in your life. He is at work in our lives, always, kapatid. Kaya wag po natin baliwalain yung leading ng Holy Spirit, yung pangungusap ng Panginoon through His words, at pangungusap ng Panginoon or pagbibigay ng instruction through our brethren. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify your name, Lord God. Thank you so much, O Lord, for your word today, Panginoon, na aming po napakinggan, aming po pag-aralan, Lord God. Truly, Lord God, you want us to stay on the track. We have to discipline ourselves, we have to keep our faith, we have to always be guided by your word. We have to run with endurance, Lord. And you wanted us also, Panginoon, to remember our goal. Ano po ba yun? It is to glorify you alone in our lives
and to advance your kingdom. And you wanted us to finish well, to finish strong. Lord, we're asking for your help para po magawa namin ang mga to. To compete with a purpose sa buhay namin sa mundo nito, Father God. So apart from you, Lord, we can do nothing. At kung mag-disconnect po kami sa iyo, Panginoon, we won't bear fruits. Kaya nga po, Father God, sa buhay ng mga kapatid ko, sa buhay po namin lahat na naririto, Lord God, help us, Lord, to accomplish your purpose in our lives. To choose to obey you, regardless of the conditions, regardless of the circumstances. We will choose to obey, we will choose to follow, we will choose to serve you alone. And we will choose to stay on the path leading to you. Thank you, Father God, for everything, Lord, sa lahat ng pagpapala na binigay mo po sa buhay ng bawat isa. Ang iyong pong pag-iingat, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, hindi lang po sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay, Lord God, ay hindi po matatawaran, Lord God. Thank you for all those things you've done for us, you've done in our lives, Lord God, at patuloy mo pong ginagawa, Lord God. Rule, reign in our lives, Lord God, every day. And we will give you all the glory, honor, and adoration. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. Sige, punta na po tayo sa ating pagkakaloob. Good morning. Medyo walang energy ah. Gutom na ba? Oo, antok na. Isa pa nga po. One more time. Good morning. Good morning. Are we blessed? Amen. God is good? All the time. All the time? God is good. Hi. Hello. Hello, kamusta? How are you? Benvenido, ni hao? Hindi na kayo sumagot. Sige nga po. Before we press on sa ating tithes and offerings, can we, let's give God this 30 seconds para po patiin yung ating mga katabi. Kindly turn to your neighbors and say hi. Hello. Welcome to church. Ikinagalaga po namin na kayo ay aming mga kasama sa pagsamba sa ating Panginoon. And pinag-pray ko talaga na ikaw mga aking mga katabi doon. So yung sabi ko mo. Amen. So, yan po. Psalms 23, verse 1. Please. Wala, wait na. Hintay natin. Psalms 23, verse 1. The Lord is my shepherd. I lack nothing. So, napaka-iksing verse lamang po nito, kapatid. Pero, it is a very strong declaration po ng ating pananampalataya sa Panginoon. It is a very strong declaration ng ating faith. So, question, bakit nga po ba tayo nagbibigay ng ating ikaw? Bakit kailangan 10%? Di ba dati naman po, donation lang, pwede na. Sa dati na, sino po dito yung galing ng ibang religion? Ako po dati katoliko. Di ba sa katoliko dati, donation lang, pwede na. Etnep lang. Etnep, para sa mga hindi nakakit. Etnep lang, minsan nga kusing-kusing lang. Di ba? Pwede na. Bakit nung naging Christian tayo, bilang nagkaroon ng 10% na tinuturo sa atin? Ano nangyari? Bilang nagkaroon ba ng inflation rate sa langit? Hindi po mga kapatid. Actually po, matagal na pong pinapractice yan. Noong pa po, wala pa yung
wala pa yung utos sa Malakay chapter 3 verse 10 na bring your whole tithes into the storehouse, di ba? Matagal na pong pinapractice yan ng ating pong mga ninuno. Panahon pa ni na Cain at Abel, ni na Eva at Adan. Wala ka nang magagawa, kumahal mo na. Eva at Adan. Makukunti lang yung na-audience ha. Makukunti lang yung mga nagtitiktok dito. Di ba, panahon pa po ng mga ninuno natin hanggang sa panahon ng mga propeta like Malakay and hanggang sa panahon po natin ngayon. At ngayon po, nire-remind pa rin po tayo to keep that practice, to keep yung parang practice na pagbibigay. At hindi lang po ito bilang ritual or nakaugalian, but as a way of honoring our Lord. Sa ating pong pagsunod sa kanyang mga utos. Di ba sabi nga po sa Bible, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops, sa Proverbs 3:9. Pero, magkakaiba po tayo ng mga motivation sa ating pagbibigay. Diba? Meron pong nagbibigay out of gratitude. Diba po? Para magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala natin tinatanggap. Diba? Tingnan niyo nga po yung inyong katabi. Mukha bang pinagpala? Mukha yata silang pa ako shopping. Diba? So meron naman pong nagbibigay para makatulong sa layunin ng simbahan. Diba? Halimbawa, kung meron tayong mga outreach na ginagawa. And meron din naman pong nagbibigay simply just to honor God. Just to obey His words. And to show their love for God. Showing their love through their obedience. So alin kaya sa mga yan ang motivation ng katabi mo? Let me tell you some of the reasons most Christians have sa kanilang pagbibigay. Number one, it provides for God's house. Kasi ang simbahan naman po natin, yung physical na simbahan, hindi naman po yan magpapatuloy kung walang mga provisions, di ba? So saan ba natin kinukuha yung mga ginagamit natin? So tayo rin po yung nagko-contribute para i-provide yung mga pangangailangan ng ating bahay-panambahan. And number one, it provides for God's house. Number two, it creates a margin in my life for God to fill in. Parang yung sinasabi kay Lord na, Lord, bakante na po. Fill me up again. Fill me up so I can bless others as well as you have blessed me. Diba? Kasi po ang blessing ni God, hindi lang po laging to you. Ang blessings ni God minsan, through you. Gets mo ba mga kapatid? Diba? May mga blessings na galing mismo kay Lord, binibigay sa iyo. At may mga blessings na ginagamit ang Lord, na gumagamit ang Lord ng ibang tao para iparating sa iyo yung mga blessings. At may mga blessings din naman na sa pamamagitan mo. So through you, hindi lang po tayo ginawa ni Lord para tanggap lang ng tanggap. Minsan ginagamit tayo ng Lord para maging daluyan ng kanyang mga pagpapala. Ayan. Sabi nga po sa kanta kanina na kinanta natin sa worship, loobin mo ang buhay namin na maging daluyan ng mga papuri at pagsamba. Diba? And one of many ways to worship Him is through giving. Tama po. So number one, it provides for God's house. Number two, it creates a margin in my life for God to fill in. And three, it is a declaration of faith. Kagaya po ng sinabi sa Psalms 23 verse 1, it is a very strong declaration ng ating pananampalataya. Na nagtitiwala tayo na kahit bitawan ko to, hindi ako mauubusan. Amen. Dahil kung si Lord ang iyong shepherd, nagtitiwala ka na He will provide. Dahil alam mo na si Lord pa rin ang iyong ultimate source. And as long as connected ka kay Lord, as long as connected ka sa source,
hindi ka mauubusan ng resource. Diba? Yung sweldo mo, resource lang yan. Yung trabaho mo, resource lang yan. Yung business mo, resource lang yan. Ang tunay na source, si Lord pa rin. Ayan. So giving your tithe is a declaration of faith na kung si Lord ang iyong shepherd, you shall lack nothing. Amen. It is a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things and nothing is impossible for you, Lord. Planet Sweepers, chapter 3, verse 16. Walang na-agets ah. Parang si Sis Jane lang yan tayo na-agets ah. Walang mahilig sa Planet Sweepers dito. I did my best, Lord. Kaya lang mo bahala. Ang hirap na lumatawanin. So, kaya lang mo bahala. Ikaw kapatid, ano po ang iyong motivation sa iyong pagbibigay? Don't have to answer. Kayo na lang pong sumagot niya kay Lord. It's between you and the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala po na ibinibigay mo sa aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na aming natatanggap every single day, Lord. Alam namin po, Lord, na ikaw pa rin po ang tunay na source ng lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo lamang po namin makukuha ang lahat ng aming dinidesire. And maraming salamat po. Every time na lumalapit po kami sa inyo, ibinibigay niyo po ang aming mga pangangailangan. And as we give today, Lord God, idinideclare po namin ang aming pananampalataya na nagtitiwala po kami that you will provide for us in every circumstance, in every situation, Lord. And maraming salamat for all the provisions na aming tinatanggap. Maraming salamat po sa trabaho, Lord God. Dalangin po namin ang pagpalain po ang aming mga company na aming pinapasukan, Lord. Patuloy niyo po silang bigyan ng maraming gawaan sa gano'n. Marami rin po kaming hindi po kami mauubusan ng trabaho na pinanggagalingan po ng aming mga resources upang kami po ay maging blessing sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isang mga naririto, Lord God. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan upang patuloy ng mga pagtrabaho at mga paglingkod sa inyo, Lord God. Dalangin ko rin po sa mga kaloob na ito, Lord God. Kayo po ang mamahala. Kayo po ang mag-assign kung saan po ito maaaring gamitin, kung saan ito dapat gamitin. At turuan mo po ang mga likod mo na magkaharap ng mga kaloob na ito to be a good steward ng iyong mga kaloob upang hindi po ito masayang at magamit lamang po ito para sa kalalagaw ng iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Tayo po namin iba, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Amen.